Okay ka lang? Ano masakit sa'yo? May kailangan ka ba? Natataranta kong tanong. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mukha ni Caitlin habang nakatitig sa akin. Ngunit ilang minuto lang din na nakalipas bago ito tuluyang nakabawi at nagsalita. Kailangan natin mag-usap. Seryosong tura nito. Bahagi ako nakaramdam ng takot dahil sa paraan nito ng pagtitig sa akin. Alam kong hindi magiging maganda ang kalalabasan ng pag-uusap namin na ito. Ngunit nandito na ito. Hindi ko na maaaring takasan. It's the least I could do for her after what I've done. Sige, saan mo gustong mag-usap? Tanong ko. Not here. Hindi ka pwedeng makita ni Sandro. Saad nito. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago inalalayan itong tumayo. We can talk inside. Aya ko dito bago inakay papasok sa loob ng opisina ni Steven. Gulat na gulat naman si Katrina nang makita kaming pumasok sa loob ng silid. Nagpapalit-palit ito ng tingin sa pagitan namin dalawa. Pero sa huli ay nakuha rin niya ang nais kong mangyari. I'll be waiting outside. Tura ni Katrina bago tuluyang lumabas ng silid. Ilang minutong katahimikan muna ang namagitan sa aming dalawa. Makalipas ang ilang saglit ay ako na ang nagdesisyon na basagin ang katahimikan. I'm sorry. Umpisa ko. You should be. Matapang nitong Saad. She has all the reason to be mad at me. Hindi ako naging maingat sa mga desisyon ko kaya nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa nangyari. Ang buong akala ko ay habang buhay na ako sa katawan mo kaya nagawa mo makapagrelasyon kay Sandro gamit ang katawan ko? Mapait nitong turan. You used my body without my consent. This could pass as rape. Mariin itong Saad. And now I'm pregnant with Sandro's baby. Handa akong tanggapin na masasakit niyang sasabihin. Total ay kasalanan ko naman talaga ang lahat. Kahit sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng tulong na ginawa mo sa kapatid ko habang wala ako. Pero siguro naman patas na tayo at bayad na ako dahil mas mabigat ang ginawa mong kasalanan sa akin. Saad ni Caitlin. Kaya naman sa pagkakataong ito, ako naman ang hihingi ng pabor sa'yo. Ano yun? Kahit ano gusto mo gagawin ko. Ito na lamang ang kaya kong gawin upang makabawi sa pagkakamali ko sa'yo. Turan ko. Layuan mo kami at huwag na huwag ka na magpapakita sa amin. Gusto kong lumaki ang anak ko na buo ang pamilya niya. At hindi yun mangyayari kung malalaman ni Sandro na nagbalik ka na. Malamig nitong wika. Karapat dapat para sa anak ko ang buo at masayang pamilya. Huwag mo sanang ipagkait sa kanya yun. Total, ikaw din naman na may kasalanan kung bakit siya isasilang sa mundong ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan. Hindi ko nagawang magsalita at tila bigla akong nawalan ng lakas. Alam na ba ni Sandro ang tungkol sa pagbabalik mo? Hindi ko napigilang itanong. Wala siyang sinasabi. Wala siyang binabanggit tungkol doon. Pero patuloy pa rin niya akong tinatawag sa pangalan mo. Mapakla itong tumayo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa tuwing tatawagin niya akong Heidi. Pakiramdam ko, buhay nga ako pero hindi ko na pag-aari ang katawan ko. Ninako muna ang buo kong pagkatao. Siguro naman hindi kalabisan sa'yo ang hinihingi ko. Ito ang kapalit sa lahat ng ninako mo sa akin, Heidi. Hindi ko napigilan ang paglalandas ng aking mga luha. Hindi ko magawang tumutol kahit labag iyon sa loob. I feel like I deserve all this pain because of what I've done to this innocent woman. Alam ko masakit pero naniniwala akong ito ang nararapat sa akin. She's right. The child deserves a complete and happy family. Kailangan kong gawin ito para sa magandang kinabukasan nila. I'll do what you want. Consider me gone forever. Hindi ako magpapakita sa inyo. Tugon ko sa pagitan ng aking paghikbi. Maraming salamat at naiintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Hindi ako masamang tao, Heidi. Gusto ko lang gawin ang sa tingin ko'y nararapat para sa akin at sa magiging anak ko. Wika nito. I understand. Pagkatapos noon ay tumayo na ito at nagpaalam, saka lumabas na opisina. Bahagya pa nitong naiwang nakabukas ang pinto kaya naman narinig ko pa ang usapan nilang dalawa ni Sandro sa labas. I was looking for you. Where have you been? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Sandro. May kinausap lang ako doktor sa loob. Baka kasi kailanganin natin in the future. Pagdadahilan nito. Oh, is he in there? I can talk to him? Tanong ni Sandro.
Bigla ako nataranta at dali-daling nagtago sa likod ng kortina sa may patient's bed na nandoon. Wala dyan yung doktor. Hinihintay ko nga kaso baka matagalan. Halika, umuwi na lang tayo. Medyo pagod na rin kasi ako. Tura ni Caitlin. Ganun ba? O sige, tara na. Umuwi na tayo. Saka lamang ako tuluyang nakahinga ng maluwag nang hindi ko na marinig ang tinig ng dalawa. Are you okay? Kanina ka patahimik. Sita ni Katrina sa akin matapos namin lumabas na ospital. Kasalukuyan kaming nasa sasakyan at pabalik na sa Batangas. Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba magmaneho pabalik ng Batangas? Baka naman masyado ka nang napapagod. Huwag mo akong intindihin. Malakas naman ako at walang sakit. Kaya ko pang magmaneho hanggang Bicol eh. Pabirunturan nito. Ikaw talaga? Wika ko sa yun sinundan ng isang mahinang tawa. But seriously, how are you? Anong pinag-usapan niyo kanina ni Caitlin? Is it that bad? Usisa nito. Humugot ako ng isang malalim na hininga sa kaibinalingang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa aking kapatid ang sitwasyon. Parang wala pa akong lakas na pag-usapan ng tungkol sa nangyari. You know what? Why don't I stay with you in the rest house for a while? Let's buy some snacks and drink. Sleep over. Thank you. Malungkot kong tugon. I appreciate her effort of trying to make me feel better. Tell me everything over a bottle of beer. Pabirong saad nito sa kamuling itinuon ang kanyang atensyon sa daan. Dumaan muna kami sa isang maliit na convenience store upang bumili ng mga kakailanganin namin bago kami tumuloy sa daan pabalik sa rest house. Ilang oras muli ang ginugol namin sa biyahe bago nakabalik sa Batangas. Nang makarating doon ay agad naming inayos ang aming kakainin para sa hapunan at pati na rin ang mga iinumin namin. Matapos naming ihanda ang mga iyon ay nagbihis muna kami ng damit bago nagpunta sa labas. Ang rest house na nabili ni Daddy para kay Mommy Rice ay malapit sa tabing dagat. Malawak at maaliwalas ang lugar. The place was perfect if you wanted some peace and quiet time. Maaring inadya talaga ng pagkakataon na dito ako manatili. I need this kind of serenity in order to find peace for myself. Matapos ang lahat ng nangyari ay hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Dinala namin ni Katrina ang mga pagkain at inumin sa maliliit na lamesang malapit sa tabing dagat. Napapagitnaan ito ng 2 recliner seat. Meron ding maliit na tila, kubong nakatayo doon na siyang nagsisilbing bubong para sa mga upuan. So tell me, how did this soul switch thing happen? Umpisa nito. Nagbukas ako ng isang canned beer at tumungga doon bago sumagot. I don't know how did it happen. Basta nagising na lang ako isang araw sa ospital na nasa katawan ni Caitlin. I tried to ask for help but when I went to our house, the guard says our father was dead and so do I. Kaya naman ang sumunod kong pinuntahan ay ang opisina ng Prime Constructions. But then, I saw you and Jacob. Ang akala ko'y niloko niyo ko. I thought you two are having an affair behind my back. Umpisa ko. You know, I would never do that to you. Turan ni Katrina. Yeah, it's my fault. I should have known you better. Sa'yo dapat ako humingi ng tulong noon at hindi sa ibang tao. Wala sana ako sa sitwasyong ito kung nagtiwala lang sana ako sa'yo. Malungkot kong saad. Then what happened next? Caitlin, the person who owns the body, happens to work with Sandro. Sandro Samonte. Naririnig ko lang ang pangalan niya dati dahil sa isang mundong ginagalawan namin. But I never knew our connection before that. Ha? Matagal na kayo magkakilala? Gulat na tanong ni Katrina. Yeah, our fathers used to be best of friends. And my mom? Hindi ko magawang tapusin ang aking sasabihin. Masakit pa rin para sa akin na maalala ang tungkol sa ginawa ng aking ina sa aking ama. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago ituloy ang aking kwento. My mom had an affair with his dad. That's why I suffered from depression which causes me to have a temporary memory loss. But in my case, it wasn't temporary. Tuluyan ko na talagang nakalimutan ang ugnayan naming dalawa. What does it have to do with what happened a while ago? Usisa nito. Sandro and I had a relationship while I was in Caitlin's body. That was so stupid of me. I should have been more cautious. Ang buong akala ko'y wala na akong pagkakataon na makabalik sa dati kong katawan at habang buhay na akong
mamumuhay bilang si Caitlin. Kaya naman hinayaan ko mahulog ang loob ko kay Sandro. And you know what happened after that? Sad ko. You had sex. Wika nito. Marahan akong tumango bilang tugon sa kamuling tumungga ng alak. Oh my God. Mapakla akong tumawa. Tell me something, I don't know. But that wasn't the reason why you're upset, right? Napabuntong hininga ko bago sumagot. Caitlin is pregnant. Oh God, that escalated quickly. And she was asking me to stay away from them. Gusto niya magkaroon ng buong pamilya para sa bata. And to be honest, that's what I want for the child as well. It may not be my body but I feel like that baby is my child also. Kaya kahit mabigat sa loob ko, sumang-ayon ako sa gusto niya. So, anong plano mo ngayon? Ibig ba sabihin nito, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong buhay? Balak mo bang pangatawanan ng pagiging patay? Tanong nito. That was my plan. Gusto ko lang masigurong ligtas sila mula kay Jacob. Kaya gagawin ko ang lahat para mapakulong siya at pagkatapos ay mamumuhay na lamang ako sa ibang bansa. I'll find a way how to get a new identity. Mananatiling patay si Heidi sa mata ng lahat. How about the Prime Constructions? You have your own share, right? You'll be well provided. And as far as the company, I know Sandra will take care of it. I'm sure it's in good hands. Magaan sa loob kong iwan ang lahat. Malungkot kung saad. Wala na bang ibang paraan para maging maayos ang lahat? Why don't you just talk to Sandro? Baka naman gusto niya rin mabuo ang pamilya niya na hindi mo na kailangan mawala. Baka parehas kayo ng gusto para sa bata. Maybe you're right, pero hindi namin masasiguro na hindi kami matutokso sa isa't isa. Hanggat maaari ay ayoko nang gumawa pa ng panibagong kasalanan kay Caitlin, pati na rin sa bata. That child deserves a complete family. Hindi magiging tahimik ang buhay niya kung mananatili akong parte ng kanilang mga buhay. Ito lamang ang nakikita kong konkretong plano na maaari mangyari upang masiguro namin ang kapakanan ng bata. After all, the child is nothing but a victim of our poor choices. Wala siyang ginusto sa lahat ng ito kaya hindi niya dapat maramdaman ang bigat ng mga kasalanan namin. Ilang buwan ka lang nawala pero grabe na agad ang pinagdaanan mo. I just hope that you still find the happiness that you deserve right after all of this. Baka naman masyado mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari at makalimutan mo ng maging masaya para sa sarili mo. Ipinapaalala ko lang sa iyo ha, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Hindi mo ginustong maging ganito ang kalabasan ng lahat. At alam ko na kung meron ka lamang pagpipilian noon, hindi ito ang pipiliin mo. Kilala kita. Ikaw na ata ang pinakamabait na taong nakilala ko. Tura ni Katrina. Maraming salamat Katrina. You being here means a lot to me. Akala ko'y magiging mag-isa ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni Caitlin kanina. But thank you for being here with me. Para saan pa taging kapatid mo ko? Hindi man sa dugo, pero higit pa sa tunay na kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya mananatili ako sa tabi mo hanggat kailangan mo ko. Wika nito sa kamasuyong umiti. Napakaswerte ko talaga dahil dumating si Katrina sa buhay ko. Kahit papaano ay hindi ko nararamdaman ng pag-iisa. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na may nanatiling karamay ko sa lahat ng ito. So, what are your plans now? Tanong nito. Kailangan natin mapanagot ang may gawa nito sa pamilya natin. We need to come up with a plan on how to draw Jacob out. Sigurado akong hindi titigil ang isang iyon hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. He already invested a lot of his time, effort and money for this. Lalabas at lalabas ang taong yun para tapusin ang sinimulan niya. Maybe not for money, but for revenge. Ano sa tingin mo susunod niyang gagawin? Lalo na ngayon at iisa siya sa person of interest sa kaso. He knows I'm dead already at ang planong pagpapasabog sa gabi ng inauguration ay hindi para patayin ako, kung hindi para iligpit si Sandro. He was the biggest threat to him now, kaya sigurado akong babalikan niya si Sandro. We have to warn him. Suwestyon ni Katrina. Yes, we should do that. You have to talk to him immediately once you get back. Wika ko. Okay, I will. Pero paano ka? I think it's time for me to go back to Manila.
pero hindi pa rin ako maaaring magpakita sa kahit na kanino. I need to work in the shadow para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Okay, basta mag-iingat ka. Mas importante pa rin na maging ligtas ka kaysa sa kahit na anong planong balak mo. Prioritize your safety no matter what. I will, sis. Don't worry. Gusto ko lang itama ang lahat at bumalik na sa dati ang mga buhay nating lahat. Well, let's cheers to that. I-celebrate na natin ang tagumpay mo kahit wala pa. Wika nito sa kainangat ang lata ng beer na hawak nito. Sira ako talaga. Naiiling kunduran saka sumunod na itinaas na rin ang hawak kong beer saka iyon ibinangga sa kanya. I hope Dad will look after us as we execute our plans. Tura ni Katrina. I know he will. His two favorite daughters are up to adventures. Pabiro kung saad. Sigurado akong babantayan niya tayong dalawa. I miss him. Malungkot na turan ni Katrina. So do I. Pagsang-ayon ko. I'm just glad that at least we still have each other. Yes, sis. Basta kapag tumanda akong dalaga, kayo ni Steven na mag-aalaga sa akin. Pag-iiba ko sa paksa. Hey, bakit naman nasingit si Steven dito? Bagamat madilim ang paligid ay hindi nakaligtas sa akin ang pamumula ng kanyang tenga nang banggitin ko ang pangalan ng doktor na tumulong sa akin. Sus, kunwari ka pa, ikitang-kita namang may something sa inyong dalawa. Asar ko dito. Tumigil ka nga, magkaibigan lang kami ni Steven. Mabait lang yung tao kaya tinutulungan tayo. Giit dito. Wag ako, Katrina. Akala mo makakalusot sa akin yung mga malalagkit na tingin ni Steven sa'yo? Patuloy kong pangaasar dito. Ikaw talaga? Napakamalusyosa mo. Wika nito sa kamatalim akong inirapan. Pero bagay kayo. Mukhang mabuting tao naman si Steven. At least, magiging panatag ako dahil alam ko mabuting tao ang maiiwan ko sa'yo pag alis ko. Malungkot kunturan. Final na ba talaga yung desisyon mo? I don't think I have much of a choice. Kailangan ko umalis para hindi na ako makagulo sa kanila. How about Sandro? Don't you think he deserves to know the truth? If the truth would only bring him pain and suffering, I don't think he deserves it. What he deserves is a happy and peaceful life with his family. Bumuga ng malakas ng hangin si Katrina. Saka inisang tungga ang laman ng hawak nitong lata ng beer. It's your decision, but no matter what the future holds for you, remember that I'm always here for you, okay? Malungkot akong ngumiti. Thank you. I hope you also find the happiness that you deserve. Let's hope that we find happiness for the both of us, whether it's with someone that we love or with other things. I still believe that you deserve to be happy, regardless of the mistakes that you made. Mabuti kang tao, Heidi. Huwag mo nga hayaan na matabunan ng ilang pagkakamali ang maraming magagandang bagay na nagawa mo. If this sacrifice would ease your conscience, then be it. Pero huwag mong kalimutang maging masaya. Gusto kong sang-ayunan ang sinasabi ni Katrina. Who on earth wouldn't want to be happy? Ipokrito lang ang nagsasabing hindi nila gustong maging masaya. Pero paano ko nga ba pipiliing maging masaya kung alam kong iiwan ko ang tanging tao na kayang magbigay sa akin ng nais kong kaligayahan? This is the price that I have to pay for ruining someone else's life. Tama na ang isang buhay na nasira dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko dapat hayaan na madamay ang inosenteng buhay dahil lamang gusto ko maging masaya. Kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Have you talked to Sandro? Bungad kong tanong kay Katrina nang dumalaw ito sa kondo kung saan ako pansamantalang nananatili. This is one of Steven's place. Ipinahiram muna niya ito sa akin habang nandito ako sa Maynila at masusing pinag-aaralan ang aming plano. Hindi ako maaaring manatili sa bahay namin dahil maraming mata ang nakatutok doon. Kailangan namin mag-ingat upang walang makaalam ng tungkol sa akin. Ilang araw na rin ako nandito at nagtatago habang ginagawa namin ang aming plano upang mahuli si Jacob. Yes, I did. I fill him with every details that he need to know in order to protect his family. Of course, I left out the details that has something to do with you. How was he? Hindi ko napigilang tanungin. He seems fine. He doesn't look suspicious. And it seems like they're happy. Oh, I'm sorry.
Maagap nitong bawi. Marahil napansin nito ang biglang pagkalat ng lungkot sa aking mukha. It's okay. I'm happy that they are happy. Wika ako sa kapilit ng ngumiti. Oh, by the way, Sandro have some insights regarding our plan. He volunteered to be the bait. Sigurado siya kapag nalaman ni Jacob na darating si Sandro doon ay hindi nito palalampasin ang pagkakataon. Turan ni Katrina. But I'm afraid that it will put Sandro in danger. Hindi natin sigurado ang takbo ng utak ni Jacob. Baka kung ano mangyari kay Sandro. Nag-aalala ang saad ko. Sinabi ko na sa kanya yan bago mo pa sabihin. But it looks like he's very persistent. He wanted to help. He was so eager to put Jacob behind jail. But if that would be the case, I think it will be hard for me to be there and help. Why don't we make a theme? A masquerade ball perhaps? That way, you can be there without being seen. Question ito. That's a great idea, Katrina. I could move around without the fear of being caught. Pero baka mahirapan din tayo makita si Jacob kung gayon. Saad ko. I'll talk to the police regardless. Maybe they could help us in executing our plan. Okay, let's do that. Mabilis na lumipas ang araw. Naging abala kami sa pagpaplano ng gaganaping pagtitipon. Kasabay na rin ang plano kung paano namin mahuhuli si Jacob. Suntok sa buwan ang gagawin namin pero mas mabuti nang gumawa kami ng paraan kaysa maghintay kami sa susunod na galaw ni Jacob. We're not even sure if we would have been alive if he make another stunt against us. Hindi naging madali ang aming mga plano. Isa sa pinakamahirap na gawin ay ang magplano kasama si Sandro habang iniiwasan ito. Mabuti na lamang at hindi napapagod si Katrina na magpabalik-balik sa aking kondo at sa bahay ni Sandro para lamang ipahatid ang bawat bahagi ng aming plano. Nakahanda na ang gown na aking susuotin para sa gabing ito, pati na rin ang personalized mask na pinagawa ni Katrina para sa akin. Katrina bought a black spaghetti strap lacy gown with a flowy tulle, long slit on the side, and low neckline that hangs right below my breast for me to wear tonight. I reminded her to choose a light gown just in case I need to move quickly. Pinaresan niya iyon ng gold na maskara na tumatakip sa buo kong mukha at tanging mata ko lamang ang kita. I need to make sure that every part of my face was covered aside from my eyes. Hindi katulad nung unang beses akong pumunta sa ganitong pagtitipon. Wala na ang magagarbong glam team upang mag-ayos sa akin. Ako lamang ang mag-isang nag-aayos sa akin sarili. I put a dark makeup on my eyes to cover it. I partnered it with a dark red lipstick to complement my eyes. Hinayaan kong nakalugay ang mahaba at makapal kong buhok. Sinilip kong aking refleksyon sa salamin sa kaiyong tinitigan. Tonight should be a celebration of successful merger of two big construction company. But instead, we are here to put an end into someone's endless greed. You've got to see this. Humahangos na tura ni Katrina nang walang babala itong pumasok sa loob ng aking silid. Nakaayos na rin ito at nakabihis at tila handa na rin sa pag-alis. What's wrong? Takang tanong ko nang mabakas ko ang pag-alala sa kanyang mukha. I don't know how to say this but you won't believe this. Tura nito bago pinakita sa akin ang kanyang tablet. Nakakunot ang aking noo habang pinapanood ang footage na nagpe-play sa tablet na hawak ni Katrina. It was a copy of the CCTV footage na kuha mula sa isang kilalang restaurant. It was Jacob and with him was Becca. Kitang-kita kong may inabot itong isang puting sobre sa kanya na kung hindi ako nagkakamali ay naglalaman ng pera. Ibig sabihin, tama nga ang hinala ko. Hindi lang sa Jacob ang nasa likod ng lahat ng ito. Turan ni Katrina. But Becca? Why would she do this? She was my best friend at sa pagkakaalala ko, wala naman ako nagawang kasalanan sa kanya. Anong dahilan niya para gawin sa atin ang bagay na ito? Naguguluhang saad ko. Hindi ko din alam. You've known her longer than I am. Pero anong plano mo ngayon? Will it change anything? It definitely will. Becca can walk in and out of our building freely. Hindi natin alam kung hanggang saan ang access na meron siya. We need to brief everybody and make sure that she doesn't have a spy within the group. We need to reorganize. Call them immediately and ask
for a secret briefing. But how about you? Will you be there? Tanong ni Katrina. Napabuga ako ng malakas na hangin. I'm afraid you need to step off for me again, sis. Will that be okay? Ngumiti ito sakay pinatong ang kanyang dalawang kamay sa magkabila kong balikat. Just say the word and I'll relay it to them until the last letter. Wika nito. Salamat. Saad ko sa kaginantihan nito ng matamis na ngiti. By the way, you look gorgeous on your dress. Too bad, no one will be able to see your beautiful face. But I think your mesmerizing eyes would be enough to draw anyone at the party. Pabiro nitong Saad. I'm not going there to look for a man. I'm going there to keep my man safe. Giit ko saka ito pabirong inarapan. If you say so. Asar pa nito bago natatawang lumabas ng silid. Nakahanda na ang lahat. Magarbo ang ayos ng lugar. Halata mong pinaghandaan. Sandro's party was the one responsible for the event. Ipinaubayan na namin sa kanila ang pag-aayos nito habang kami ay abala sa pagsasagawa ng aming plano. Malamis na tugtugin ang bumabalot sa paligid. Maliwanag ang paligid dahil sa naglalakihang chandelier na nakasabit sa kisame ng event hall na pinagdarausan ng event sa gabing iyon. Ako lamang ang bukod tanging naka-full mask habang ang karamihan ay naka-half lacy mask. Pinasuri ko mabuti ang buong lugar upang masigurong walang nakatagong bomba katulad noong una. Sa awa ng Diyos ay tila hindi na nagtangkapang magtanim ng pampasabog ang kampo ni Jacob. But Becca is there. It seems like she has no idea that we already know her connections with Jacob. Isa din iyon sa palatandaan na walang itinanim sa Jacob na bomba sa paligid. Walang kasiguraduhan kung magpapakita ito ngayong gabi. Ngunit matindi ang pakiramdam ko na darating ito. Habang abala ang lahat ay patuloy lamang ako sa pagmamatsyag sa baligid. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagmamasid, ay hindi nakaligtas sa akin paningin ang pamilyar na imaheng pumasok sa loob ng event hall. Hindi ako maaaring magkamali. It was Sandro, wearing an elegant three-piece suit and a black half mask. Hindi naging sapat ang maskarang iyon upang hindi ito makilala. Mag-isa lamang itong dumating sa event. Of course, why would he bring Caitlin here? She's pregnant and it's not safe here. Lalo na't hindi namin kabisado ang takbo ng utak ng aming mga kalaban. Keep your eyes on Sandro. Look for someone suspicious, man or woman. Turan ko sa two-way earpiece na nakadikit sa aking tenga. Copy that, ma'am. Sagot ng isa sa kabilang linya. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Sandro. Pinapanood ko ang bawat niyang galaw. Takot ako mawala ito sa aking paningin dahil baka sa iglap ay may mangyari ditong hindi maganda. Patuloy itong nakikipagkamay at nakikipagbatian sa mga bisita. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas simula nang huli ko itong nakita ngunit kapansin-pansin ang pagbagsak ng kanyang timbang. Bagamat na natili ang tikas ng kanyang katawan, halata kong bahagya itong pumayat. I wonder if he was eating meals on time. Kung naalagaan ba ito ng mabuti ni Caitlin. I dreamed of taking care of him, but given the circumstances, I would never get a chance to do that. This is the sacrifice that I have to make in order to be atone my sin. Have someone keep an eye on Becca? Check if she's planning anything bad. We've got her covered, ma'am. Ilang oras ang lumipas at nagsimula na rin ang programa para sa gabing iyon. Wala pa rin kahit anong kakaibang nangyayari. Mukhang wala talagang balak magpakita si Jacob sa gabing ito. Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat dahil matatapos ang gabing ito nang walang masamang nangyayari. Saglit lamang ako napalingon ngunit nang ibalik ko ang tingin kung saan nandoon si Sandro ay wala na ito doon. Mabilis kong iginala ang aking paningin at pilit itong hinanap ngunit bigo ako. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng tibok ng aking puso dulot ng labis na kaba. Huwag naman sanang may masamang mangyari sa kanya. Guys, I can see May I have this dance? Napako ako sa aking kinatatayuan nang marinig ko mula sa aking likuran ang pamilyar na tinig. Hindi ko magawang lingunin ito. Bagamat nakatago ang aking buong mukha sa likod ng maskara, hindi ko pa rin maiwasang matakot na baka makilala niya ako. Sa halip na sagutin ito ay nagpa siya kong umiwas at lumayo dito. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako nang marahas nitong hablutin ang aking braso dahilan upang mapaharap ako sa kanya at mapasandal sa kanyang matipunong dibdib.
Nahigit kong aking hininga na magtama ang aming paningin. Kitang-kita ko ang pamilyar na init sa kanyang mga mata. Nag-aalab iyon na tunay ngang nakakapaso. Ngunit imposible iyon. Hindi maaaring makilala niya ako sa likod ng maskarang ito na tanging mga mata ko lamang ang kita. At first, I was just curious to know why you have been watching me throughout the night. But now that you're trying to avoid, I'm even more interested to know about you. Mahinahon ngunit mapanganib nitong saad. Hindi ko nagawang magsalita tumutol nang hilahin niya ako patungo sa gitna ng dance floor. Natatakot ako na kapag nagsalita ako ay makilala niyang aking tinig. Kaya wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa bawat nitong galaw. Kung ididikit lamang ni Sandro ang tenga niya sa aking dibdib, ay tsak na marinig niya malakas na kabog noon. Halos pigil ko ang aking hininga habang kami umiindayog sa saliw ng musika. Mabagal ang tugtog na tila sumasabay sa malalakas na tibok ng aming mga puso. God knows how much I prayed to have him this close once again. Sinulit ko ang huling pagkakataon na mahahawakan ko siya ng ganito. May I have the honor of having your name? Tura ni Sandro habang patuloy ang aming pagsayaw sa salong ng malamyos na musika. Nanatili akong tahimik. Wala akong lakas na sagutin ito sa takot na baka makilala niya ako. Mabuti na lamang at tumigil na ang tugtog at nagsimulang magsalita ang MC upang i-anunsyo ang takdang pagsisimula ng main program. Agad kong kinuha ang pagkakataong iyon upang tumakas mula sa kanyang pagkakahawak. Dali-dali ako nagtatakbo palayo dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang nais ko lamang ay makaalis sa lugar na iyon. Hindi ko na kayang matagalan ang makita pa si Sandro. Natatakot ako na kung sakaling magtatagal pang aming pagkakalapit, ay baka magbago ang aking desisyon at muling angkinin si Sandro para sa aking sarili. I'm sorry, Sandro. I'm sorry. Hindi ko na mabilang kung nakailang pabalik-balik na ako sa harap ng salamin ng banyo kung saan ako kasalukuyang nandoon. Dito ko tumakbo matapos kong makawala sa pagkakahawak ni Sandro. Nawala na sa isip ko kung gaano na ako katagal na natili sa loob ng banyo. Imposibleng makilala ka niya, Heidi. Kaya pwede ba kumalma ka? Turan ko sa aking sarili sa harap ng salamin. Pakiramdam ko'y mababaliw na ako dahil sa labis na kaba at pag-aalala. Makailang ulit akong napabuntong hininga habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Mabuti na lamang at walang kahit na ano na nangyayaring kakaiba sa labas. Dahil kung meron, ay tsak na maririnig ko iyon sa earpiece na nakadikit sa aking tenga. Bahagi akong sumandal sa may lababo dahil pakiramdam ko anumang oras ay mawawala ng lakas ang aking mga binti. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang lumabas muli, lalo na't siguradong hindi maiiwasan ang muli naming pagtatagpo ni Sandro. Sana ay hindi ito nagtaka sa biglaan kong pagtakbo. His curiosity about me is the last thing I need right now.